Pinoy Resto Serye. At unang-una na nga rin yan at sa bucket list natin ang extra coffee shop dito sa Buday King. Sam and Chris, the podcast! Diyos ko nga mabiba, saan ba dito may masarap na kainan? Tanghali na wala pa tayong Naku, kahit ako gutom na ako sa parang meron papansin ko alam dito eh. Ito yung papunta sa may bandang Hura at saka dito. Buday King, yeah. Filipino restaurant yun eh. Ay, ayan! Ayun! Ayan ako. Ayun eto pala na. siya. Eto Sandali. na, the best to. Sige. Oo, sandali. Tayo masagasaan. Naku, Eto na. Filipino restaurant. Ito extra coffee. Oo, ito masarap. Yes. Balita ko, parang matagal na yata tong restaurant. Oo, ako to. Nung bago ako rito sa Bahrain, actually sila yung talagang matagal ng extra coffee shop na Filipino restaurant. Since 2005. Diba? Imagine, kailan kapag dumating dito? 2016? Oh, 2016 ito. Legendary Since 2005. Hindi lang legendary, icon na rin sila at the same time. Let's do this. Tingnan natin kung ano bang masarap dito sa extra coffee shop. Pero Tara. meron silang, alam ko, meron silang buffet. Yes. Meron silang a la carte. Correct. At meron din silang kabayan meal. Tsaka ang balita ko, ito na yata yung matagal ding nag-o-offer ng mga budget meal para sa ating mga kababayan. Sa sobrang tagal nila, parang may mga monthly na rin yata Correct. sila. Siyempre, alam mo how busy ang mga Pilipino. Yes. So, yung mga monthly meal nila, pwede dito. Ino-offer yan ng extra coffee. Kaya tara, ako mga kasasi. Pasok! Let's do it! Yan. Wow! Hello! Hi! Magandang Wow, napakasarap naman. masarap naman dito. Talagang grabe yung mga ulam nila. Oo. And, Ano kami mga sidog? Silog, okay. Dicey naman po siya per diet. Talaga ba? and meron din yung mga kabayan meals. Budget meals, narito daw lipat sa Oh. pangkat. Ito yung Is na. parang dalawang ulam, isang kanin. Opo, then only rice yun siya. Nagsiserve din ba ang extra coffee shop ng tawag nito a la carte? Oo. Sir, meron pa kami mga a la carte order na yan. Nakaya po ng mga chicken adobo. Mga ganon. Yes po, but for 50 person na po. Nagsasalita ka pa lang, nagugutom na. Tsaka dito may nakita ko dito not for Muslim. Ayan. Not for Muslim, So, of meron course. ditong kalaman. Hindi. At least kasi, Mas open ang naman. extra kasi, ang extra coffee shop, talagang it's a purely Filipino restaurant. Correct. At And then, talagang abangan ng mga kasansi ang ating Filipino restaurant serye. Ayan. Opo. At syempre dito nga sa Extra Coffee, makakapanayam din natin ang ito bonggang-bongga. Entrepreneurs din po ito dito. At talagang Opo. since 2005 pa siya nagne-negosyo dito sa Alright, Extra. Sam, ano ba ang pasok sa taste buds mo So, dito? ito nga, paborito ko dito ang pansit. Pansit, okay. Ito, ito, may pataki. Oo, pataki. Alright, meron din silang menudo, paksi, Ang tawag doon? beef kare-kare. Kare-kare. Alright. Okay, tapos may palabok din. Naku, talagang all-in-one na pala talaga itong extra coffee na to. Oo No? naman, syempre. At may pansit sila, may binagoongan, at may palabo. Yes. So, Yan. ayan, ako ito may masarap din na gulay dito, Mama Viva. Ayan, may Palabok, merienda. yes. At syempre, paborito mong talo. Ay, oo, with matching bagoong na. Correct. Lalagyan mo Sarap ng suka, ang sarap. Ako, may bangus din, paksiw. Paborito mo yan. Yes, love it. May sinigang. Nako, ayan, ako makasansin ako. Pumunta na kayo dito kasi nga ang extra coffee, nag-offer sila ng ganitong mga meals. Yes, alright. Ayan na, naka-order na po tayo. Ayan, Mga kabayan. meron silang mga dito. Punta tayo dito. Kain. Yes. Oh, syrup naman. Huy! Ang laki pala nito, no? Oh, at saka ang At galing saka dito. meron na silang mga party hall. Correct. At And saka I yung mga think, setup. hindi ba yung may-ari, parang hindi mahilig sa halaman. Correct. Napapansin mo na. Walang green leaf dito. Oo, hindi sila mahilig sa halaman yung may-ari ng restaurant. Ayan. Ay, maganda rin dito, tignan mo. Oo, ayan. Maganda rin. Okay. Ano din sila dito, nakaset din sila dito. Gusto ko muna mag-ikot-ikot para magutom ako. Correct. Diba? Kaya alam mo naman yan. Tsaka talaga ang galing ng setups nila. Yeah, let's go. Oh.
Ayan. Sabi sa'yo, Sam, hindi sila mahilig sa halaman, di ba? Ayan. So, dito tayo ngayon sa party hall niya. Hello mga kasansi at mabuhay! Isa na naman pong panibagong episode ang inyong aabangan ngayong Biyernes ang tanghalian. Salam, Shlonek, Shakbarek, Shaalumek, Kipalhal. Isa na naman pong masaya at makabulang Biyernes ang tanghalian ang pagsasamahan natin dito lang sa Sam and Quiz the Podcast! Alright! Ang ganda mga mag-invite sa episode 40 na. Talagang we're so live and kicking pa rin. Episode 40 na, imagine. Oo, nakakatuwa naman. At syempre po sa ating mga kasansi at mga kababayan, maraming salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating podcast. At sa ating mga subscribers, at sana madagdagan pa. Correct. At syempre, alam naman natin yan, dadagdag pa yan talaga ng bonggang-bongga. So ayun na nga, ito na nga mga kasansi at Mama Viva, nandito na naman tayo sa panibagong episode nga, ang ating tinatawag na Pinoy Resto Serye. At unang-una na nga rin dyan, nasa bucket list natin ang Extra Coffee Shop dito sa Good Idea. At hindi lang unang-una sila rin ang pinakamatagal na dito. Yes. Imagine, since na dumating ako, wag mo nang itanong kung anong date, ba anong yun? year yun. Pero, maingay na talaga ang Correct. Extra Coffee. At saka, since 2005, so legendary na talaga ang Extra Coffee. Matuwa naman. Paano ba naman hindi sila magiging legendary? Imagine, nagbibigay sila ng tawag nito, kabayan meal. Yes. Alright? Meron din silang a la carte. Correct. At nagki-catering din sila. At syempre sila din yung talagang nangunguna at sikat na sikat pagdating sa budget meal. Alam naman natin ang ating mga kababayang Filipino dito pa sa Bahrain, ito yung hinahanap nila para makamura syempre, di ba? Imagine, and also yung mga Pilipino na super workaholic, no? I think nagbibigay rin sila ng monthly. Imagine syempre yung mga Pilipino na sobrang busy, no? Correct. Pwede silang pumunta rito para mag-ano sila ng monthly meal nila. Meal nila yan, And mas makakamura sila. Oo, mas makakamura talaga. At syempre excited din tayo na makausap kung sino ba ang nasa likod ng Extra Coffee Shop dito pa sa Good Idea. Since 2005 pa rin talaga. Hindi lang ako excited. Imagine, ang Extra Coffee since 2005 dahil legendary na sila. Diba? And I'm very thankful na naimbitahan lang sa amin, Quiz. Correct. At talagang malalaman natin kung paano ba yung mga pinagdaanan challenges ng Extra Coffee Shop. Nako, lahat ng yan mga kasansi sa pagbabalik po ng Sam And Quiz the Podcast! Alright, so welcome back again mga kasansi at eto na nga, naku Mama Viva. So excited na tayo kung sino ba yung nasa likod ng Extra Coffee, di ba? Opo, the people behind the success of Extra Coffee, makikilala nyo na mga Hasansi. Kaya naman mga kasansi, kilalanin natin si Ate Ellen! Hello po! Ellen, magandang araw sa iyo. Sa inyo lahat. At welcome po sa amin Chris the Podcast. Salamat. At syempre, maraming salamat din kasi in-invite tayo dito Of course, the legend dito sa Bahrain, ang Pro Extra Coffee. Yes, siya. Masyadong matinig na. Masyadong matunog na, kaya kailangan. Yeah. Maraming salamat Ate Ellen for giving us chance here. So, kumusta ka naman Ate Ellen? Ito, patuloy pa rin na lumalaban. Sa totoo naman yan, di po since 2005 ang mabipa. Ng Extra Coffee Shop. Ilang years na to? 2005. Dumating ako dito, Extra Coffee Shop na siya. Yes. And until now, andyan pa Andyan rin. pa rin. Sa awa ng Diyos. Next year nga, magse-celebrate ako ng 20 years. Ano ba yung 20 years? It's a golden ba yun? Hindi, think pasunta na sa silver. Silver. Silver, Or anniversary na. Ako talagang Silver anniversary. celebration. Naku, kailangan maandyan lang sa amin Krista Podcast, may cover yung silver anniversary na yan. Opo. Mag-iisip tayo. Tulungan niyo ako mag-isip Oh, ng maganda. So, Ate Ellen, so since 2005 nga nagsimula ang Extra Coffee. So, ano yung naging inspiration mo para ma-open itong restaurant na to on that year, on that time? Actually, hindi naman talaga namin ito inaasahan. Yung baga, parang blessing siguro talaga kasi bago ako dumating ng Bahrain, ito yung hanap buhay ko. Sa Pilipinas kasi karinderya tawag natin. Yes. So, ito yung nagiging hanap buhay ko. Tapos, nung dumating ako dito,
Pwede ko mag-ikwento? Opo, extra po. Nung dumating ako dito, bali, housemate. Isang bakit? Sa bahay. Nasa, It's a very, parang, What challenge? very interesting. Interesting. 3 months lang nangyari yon kasi medyo hindi maganda yung resulta nung ganyan. Kasi swerte nga sa Hindi siya, siguro naririnig nyo naman yung mga nangyayari sa mga housemate na iba na hindi pinalad. Yes. So, yun yung nangyari sa akin. Hindi ko na lang siya i-elaborate. So, Okay. In other words, ito Ellen, hindi ka pinalat dun sa unang trabaho. pinalad. And then? Tapos, pumunta ako ng embassy, tapos May nakilala dito. ko yung may-ari neto, yung pinaka-sponsor. So, ayun, kinuha niya ako as waitress. Type na yun. That was 2004. So, extra Hindi coffee siya, na rin. extra coffee na rin siya. So, that was 2004. Nung time na yun kasi, medyo nagkaroon ng problema. Hindi ko lang alam kung ano sa nag-manage at saka sponsor. So, sabi nung sponsor namin kung kaya namin i-manage yung restaurant. But by that time po ba, single po ba kayo? Yeah, that time, widow. That time, widow. So, yung nagiging asawa ko, Apo. isa siya sa staff dito. Dito So, isa siya yung cook talaga. As far as I know, hindi pa ganito ang Hindi pa. Hindi pa ganito ang look. Kasi kumakain ako dito before. Inaganda lang namin to, tapos lately lang pinaayos ko to. Dadagdagan ko. Dadagdagan siya. Pero meron na to dati. Opo. Actually, meron na to dati, kaya lang tinanggal ko yung division, inopen ko siya. Nung nag-pandemic kasi, sinarado namin yung stockroom namin kasi syempre wala namang nagda-dine-in, sarado, ganyan. So, ginawa namin itong stockroom. So, medyo okay naman na yung sitwasyon, kaya pinaayos namin. I think Tita Helen, by that time, doon lang yung kainan no? Yung sa labas lang talaga. Sa labas lang, yung before, Yes, kid parang ka. napunta ko rin last time din. Pero yung naabutan ko no, 2 room pa to itong event hall nila. Oo, bago na yun. Bago na Pero yun. nang That mga was recently 2005, talagang yung dining namin yung sa baba. Baba lang. Nung nakakakain ako dito. Ito. When I was hard labor. Joke! Yung ano pa, yung bata pa si Saber. Hindi nakakakain ako talaga, promise. Kasi So, napakaliit ito lang talaga yung space. Yes, Ito lang talaga yung place nila. Budget meal namin dati, 600 fills pa lang. Oh, may kanin lang. Yes, 600 fills pa lang yun. Kaya dati hindi extra coffee shop ang tawag sa amin dito. 600 fills restaurant. 600 Phil's restaurant. So after that, tita, nung medyo na naging okay na minanage, inandan nyo, so naging okay naman siya. Asawa naman ng Diyos, naging okay naman kasi yung asawa ko magaling naman din siya. Tapos ako may alam din naman ako sa pagluto. So nag-start talaga kaming dalawa. Okay. I think it's really meant for you, no? Yeah. Nung nakasaksi, I believe that for every journey, it starts with a single step. Exactly. Totoo naman Totoo yan. Totoo yan. Sikap, tiyaga, pawis, talaga puyat, lahat yun, pinagdaanan namin. Talagang full-time ka. Yes. Kasi yung isang tao kasi siyempre pag nakita nilang, uy, maayos na yan, hindi nila alam kung yung mga struggles. So, hindi nila nakikita ang behind the scene kung paano nagiging successful. Hindi siya madali. As in, hindi siya madali. And having a business here in Bahrain, it's too hard kasi ang dami mong i-comply. Exactly. I-comply, andyan yung magko-comply ka ng pangalan, kailangan mo magpasa ng 3 o 2, and then siyempre yung license, sanitary permit, and whatsoever, napakadami. At daming inaasikaso pagdating sa ganitong business talaga. Talagang from 2005 until now, bita mo na. Gano'n ang katatag. So how long now? It's going to 29 years next year kasi 2005. I'm syempre it's an icon na, no? Na may isang Filipino entrepreneur na going to 20 years na. At legendary na. Legendary. Ang totoo. Yan, and maraming salamat sa Extra Coffee kasi lalo po nyo pinapasarap at lalo pa po ninyo mabibigyan buhay ang mga Pilipino po dito sa Bahrain. So yun almost na like 20 years na, no? So syempre may mga struggle kang pinagdaan, maraming challenges. Dumaan din yun dito, di ba? Nagkaroon tayo ng issue dito sa Kingdom Over to last 2011. Tapos hanggang dumating yung pandemic. Yes, So ano ba yung struggle na conquer dito sa Sobrang dami. So, sabi kasi close open no? Pero I think ang restaurant is one of the essentials. Essentials. So, medyo po kasi wala lang dining. Sarado, may delivery lang siya. Delivery, Pero struggle pa din kasi hindi pa rin siya sapat yung kita mo para
masustain mo yung mga bayarins, mga renta, electric bill, sahod ng staff. So, hindi siya sapat. At least namamanage nyo the time. Parang Hugot dito. Yung gala, ang drama mo dyan, pag ganyan Fernando po, bunot. Bunot ka na mo. Bunot ka na. Fernando po, okay, bunot. Fernando po, okay, bunot. Diba? Buti na lang kasi, pero ang mga talagang mga negosyante, matabi kasi talaga yun. Marami ng mga langgam. Kailangan. Oo, natabi, nag-iipon. Pag dumating na yung bagyo, dyan na sila mag-Fernando po. Yes. Pulos ng lapang. Pulos ng pang-abono. Tsaka talaga, nung itong pandemic na nagdaan dito, Sobra. ready na. Hindi. Di ba? Pero at least ang extra coffee, andun pa rin yung spirit ng nyo. Totally. Kailangan. Oo. Dumating po ba yung time na kailangan yung magbawas ng tao? Sawa naman ng Diyos, hindi ko, nasa isip ko lang pero natuon din yung awa ko. Okay. Alam mo So, yun, walang natanggal. wala akong tinatanggal. Oo, diba? That's the biggest achievement. Kasi po ako napatigil ako nung time na yun. Ako din, natigil din ako. Oo, napatigil din ako noon. Pero okay lang naman. Pero Medyo nagawa pa namin magpakain din. Alam mo yung mga tangwatsak na. Bigay sa mga gawa na ng trabaho. Mostly, no, yung mga nagbibigay talaga, ang pick-up point nila is dito sa may Tasman, no? Oo, yun dito. Oo, di ba? Yung parking area dyan. Please fall in line according to your beauty. So, wala na pumila. Ganun siya kapag. Ako naman nasa likod. Oo, Wala talaga. maganda ako pero kasi nakamas ako. So hindi kita. Yung pala. Oh, tama naman, no? So, yun talagang survival talaga ang extra movie. Talaga nakakatuwa at wala kayong naging pagkakataon na magtanggal ng Wala akong tinanggal. Kaya na ako tayo dito kasi mostly dun sa social media that time, during pandemic, no, nakikita ko na nagpo-post yung mga nagbibigay talaga yung nagbibigay ng bigas. Pero ang extra ba, parang hindi dumaan yata sa wall ko na magbibigay Kasi- sila. Kasi parang mga sila mga Ayaw ni silent is Samaritan. silent goods. And even me, no, kung sakaling gagawin ko yun, ayoko ng Marami ding lumalapit. Pero hindi naman na kailangan na pagtutulong na kailangan may broadcast. Yes. Ako, Tita Helen, nakilala na Ako, pandemic. kaya nga, kailangan mo the Ellen Show. Di ba? Maging ganun. Sayang naman, no? Pero may kilala na natin. Oo, Alam na natin. Becky naman. So yun, eto pa Ate Ellen, ano ba yung mga promotions mo dito sa sa restaurant mo? Ano ba yung mga offer? Sa ngayon, meron tayong mga budget meals, mga coco meals. Just kilala Pag dito ka sa restaurant kumain, Andy Rice. Rice, okay. May Andy Iced Tea din tayo. So pag sa labas po kumain, ulap. Andy Ulam din. Andy Lit doon. Free delivery naman tayo. Delivery. Alright. Tapos yung pag kunyari, maka 5 BD ka na order, meron na ng isang pitcher na iced tea. Wow. So, Naka 5 BD minimum. Yes. so okay ko na yun sa mga double cuts, sa mga barkada. Kahit yung dalawa kayo. So, mag-meal ka ng 2 BD, may sweet ka, meron ka ng iced tea. Yung iced tea kayo. So, Andy po yun, isang Hindi, kitchen. Sa pitcher lang. Sapat naman na din sa mga 2-3 tao. Okay. So, at least meron sila pampalubag kahit papaano. Kumbaga, this is from extra. Oo. Kaya pala talaga extra. Extra talaga. Laging may Kasi extra. lagi may extra. May extra rice, extra iced tea. Wala, just mas makikilala pa ang extra. Aside po sa mga budget meal, meron po bang mga à la carte? Yes, marami Yung kami bigyan ng mga order. marami kami mga short order. Mga bestseller. Bestsellers na so sisig, kare-kare, may lechon crispy pork belly, and may beef kare-kare, may mga lumi, pansit, So, talaga palabok, mga Filipino food talaga. Halos lahat naman po mga bestseller. Hindi ba mahirap like dito kasi sa Bahrain, no? So very limited lang yung mga natural resources natin. Like for example, pag gumawa ka ng kare-kare, so kompleto rin ba kukuha rin ba yung mga gulay ng kare-kare? Kompleto, hindi kami nagtitipid na Yun. hindi namin tinitipid yung Tinitipid ang agent. ingredients That's the good thing here is Bahrain. Sakat na kompleto mo yung mga gulay kahit pa paano. So, pasok pa rin sa taste bud ng mga tao. Like me, no? Kapag nakita ko yung pulang, ay,
Okay. Yun Ang na ito, alam na kompleto, no? Ito. So, aside dun sa a la carte, meron din po ba kayong catering? Yes, malakas kami sa mga outside catering. Outside catering. So may mga package pa. Yes, may mga package kami, 15 packs, may 20 packs, may 30 packs, 50 packs, 100 packs. So dito pwede rin kayo mag-party. Meron dito, pwede dito, maximum of 30 pers. Maximum 30 person. So, yung malaking catering na nagawa mo, Tita, how many packs yung sinerve ninyo? Sa labas. Sa labas. Nasa 300 so far. 300, grabe, no? At so ang daming luto. So isang araw nagluto. Ganun ba? Madami. Paano yung operation niyo pa dito? Hindi, Diba? Di ba nagsasuffer? hindi naman, magaling na yung mga cook. Madali ka. Yung chef cook ko, 16 years na sa akin. 16 years. So, pwede na pala yung magka-passport. Oh, pwede na Bale, yung mag-apply ng alipakari. Yung Years na na, yan. matagal na siya. So, alam na nila yung dalawat ko paano gawin. So, imagine 300 people. Paano mo yun Paano niya ma-accommodate na? So, you are with a complete, full equipped yan. Andiyan ang dish. Yes, andiyan yung yes. mga table set. Yung sa amin, sa ngayon kasi, ano lang kami sa food, nakakonsentrate. Pero naka-shipping dish siya, Okay. naka-warmer siya. Naka-set up naman. Kasi usually naman yung mga nagpapakater, nasa mga venue, Venues. may mga venue naman sila. Tapos may mga table settings na rin sila. So, kayo na lang po talaga nagsusupply. Nilalagay na lang namin yung Alright. So, nila sa shaping dish na siya. Yes. Okay. Aside of that, Tita, syempre, may mga kababayan tayo na very limited lang ang budget nila. O mga kasansi para sa inyo to. Para sa hindi na Siyempre, yung ano may offer ba sa kababayan natin? Mostly kasi, di ba, yung mga civil wedding dito sa atin, Ayan. kinakasal sa embassy. Sa embassy. So, good for 25 lang. 25 people lang yung gusto nilang mapakain dahil namin na ma-accommodate nila. Aside sa maliit siguro yung lugar, then yun lang din yung budget nila. Meron bang mga ganyan ng Oo, pwede. At saka pwede din natin gawin dito. pwede natin gawin Dito sa Yes, 30, no? Pwede natin siyang gawin dito. Pag dito kasi, mailibre ka na ng iced tea, ng sweets, tapos may karaoke na. Okay po. So, pag-usapan na lang kung magkano yung Yung presyo. budget nila. O di, doon natin siya i-balance. So, kayo na po mag-a-adjust. Yes. Okay. So speaking on that, nalalapit na Ate Ellen ang anniversary naman. Wala na akong lasok dito. Ang sabi. Nasa harapan ka ng camera, ha? Mukhang wala akong lasok dito. Konti-konti na naman naghihingi ka. Order na ako. And so, tawag dito, you are cordially invited. Yes, at Okay. nasa VIP. My pleasure. July 12. Okay. My pleasure. Sama mo yung mga baby mo, mga syempre. Isa lang siya. Pag gusto mong sumaya at gusto mong gumanda ang araw mo, Oh, nako. Join na. join ka na doon sa amin. And then, yes. we will assure you na magiging masaya ka. Sige. So, Ate Helen, no, invite na natin ating mga kasasi, ating mga kababayan. So, paano ba makontak ang Extra Coffee? Hello mga ka-extra, ayan. Para po sa ating catering services, pwede po tayong dumirekta sa ating landline 1729-7118 at saka sa WhatsApp din naman po, meron po tayong 377-04027 at pwede rin po kayong rumekta sa number ko personally para po pag-usapan natin kung ano po yung magkano po yung budget nyo na sapat lang din po doon sa tao na i-invite nyo. Tawagan nyo na lang po ako or i-message sa WhatsApp 3777-0472. Ayan po. Yung aside of the numbers, meron din po bang Mga social media. Yeah, meron din po tayo. Makikita din po tayo sa Facebook. Meron tayong page. May extra coffee shop in Gudaybia. Meron din ECS Good Idea. Meron din po tayo sa Instagram, Extra Coffee Shop in Gudaybia. So, Ayan, may TikTok din po. Ayan, i-follow nyo na po. Lahat po yan, pinasok na namin. So, rin kita naman natin mga kasasi, nagko-flash po dyan ang ating mga social media accounts po ng Extra Coffee. Yeah, it's very usual na nowadays. Yes. Yes. I think wala, parang hindi ka yata tao without of any social media accounts. At least go. At syempre, hindi lang dyan papahuli ang Extra Coffee. Yes. Diba? So, yun. Ako, maraming salamat, Ate Maraming Ellen. salamat. At talaga naman nag-enjoy kami. At talagang maraming salamat sa mga hinanda mong pagkain sa amin. At pinapakita din natin yung mga foods na hinanda ng Extra Coffee para sa atin. At syempre, meron din kaming hinandang gift
para sa iyo. Ito na nga. So, ibibigay namin as a souvenir. Wow. As a token of appreciation. Yes, thank you so much, Ate Ellen, for you yan ha. Itabi mo yan at talagang magagamit mo yun ng bongga. Thank you so much. Yes. And it's another Cheese, the podcast. And it's another Pinoy serye, Pinoy Resto serye na naman po ang napanood ninyo mga kasansi. Yes, correct. At syempre po mga kasansi, patuloy pa rin po ang inyong pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating mga social media accounts. Ariyan po ang ating Facebook, Instagram, ang TikTok, Ang ating YouTube. syempre ang ating YouTube. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kasansi. And of course, mga kasansi, if you are looking for any STC line like Voice SIM, SIM Broadband, 5G, and Fiber, please contact 33040473 and all the legit agent from STC will deliver your request at your doorstep. Ayan. At syempre pa, shoutout muna sa ating kapwa vlogger dyan, si One Show Mix Vlogs. Ayan, nag-comment siya sa ating mga features videos. Salamat! Yes, at syempre po, ang aking ate na nag-celebrate ang kanyang 50th birthday last June 7, Sally Eson Caballero. Happy birthday. Happy birthday ate, and abangan nyo next week, meron tayong isa sa pinakamagandang influencer. Correct. Parang ano na to, isang maganda na, parang tatlo na tayo magiging maganda next. Actually, kasing ganda ko yun eh. Talaga ba? Ano nangyari? Na-conversion ako ng 10 times. Ako rin, dati rin ako maganda, nagpapangit lang ako. Ako, mas maano pa sila. Hindi nga pantay ang sira, di ba? Kaya alam mo, sabi ko sa nanay ko na hindi mo ako inalagaan ng maliit. Bakit? Na-conversion ako ng 10 times. Dapat na-meet rin ni Ate Ellen, di ba? Ang ganda-ganda yung ating next. Tao sa Ate Ellen. So, Ate Ellen, maraming salamat at nag-enjoy ko talaga tayo dito sa Extra Coffee Shop. Maraming salamat. Again, mga kasansi, this has been Sam And Quiz, the Podcast! Thank you. Hindi lang ako excited. Alam mo, dahil ang, ano ba yung nakalimutan? So, Wala na naman. I'm sorry, na-blackout. Yes. Okay. Hindi lang ako excited, Sam. Hindi ko na siya. Hindi na birthday. Hindi lang Ano na lang. Okay. Cut. Hindi ka lang siya.